Kahapon nga wala pa rin kaming baso kasi asynchronous pa rin. Kaya naisipan namin kumuha ng mangga. Dito sa amin guys ay may mga puno ng mangga. Meron din sa mga katabi namin kaya hindi na namin kailangan bumili pa. Kapag gantong buwan talaga ay sagana ang mga mangga. Kaso nga lang ay medyo matataas yung iba kaya dapat ay may marunong umakyat para kumuha. Masasayang lang kasi yan kapag nabulok sa pinakataas tapos ay mahuhulog. Mabuti na nga lang yung mga bata dito sa amin ay marunong umakyat ng puno kaya umaakyat sila para kumuha. Umaakyat din naman ako dyan kaso ay sa bubong lang naabot ang mangga, hindi sa puno mismo. Yung mga nasa taas nga ay yung pwede nang kainin. Yung mga mababa kasi ay mga hilaw pa pero kinukuha pa din. Kapag nagsisimula pa nga lang yung bungahan ng mangga at konti pa lang yung nagtitinda ay medyo mahal pa yung bentahan. 10 pesos nga yun yung isa tapos maliliit at maaasim pa. Kaya inaantay na lang namin na magbunga itong sa amin para hindi nabibili. Ito nga yung kakao nakita ko lang. After naman yan, bandang 1 PM nag-lunch naman kami. Lunch po yan, pang almusal lang yung ulam. Kinagabihan naman ay hinati ko na tong pakwan. Binigay nga lang to sa akin nung bandang hapon na pati yung mga pipino. Thank you nga pala sa nagbigay. Sa uulitin, kilala ang punong at kasuray sa mga nagtatanim ng pakwan. Kaya dun sa kanila yung marami at murang mga pakwan. Kapag gantong buwan nga din ay bungahan ng mga pakwan. Medyo namamahalan pa nga ako sa kilo ng pakwan ngayon. Pagka paubos na kasi yung mga pakwan, nagiging 5 piso na lang yung isa niyan dun sa punong. Kaso ay yung maliliit na yun, kung tawagin dito ay buraot. Pero matatamis pa din naman yun at mapupula. Sa nga din to sa pinaka-paborito kong prutas. Gustong gusto ko kasi yung lasa niya, nakaka-refreshing lalo na kapag malamig. Masarap nga din to gawing juice. Naalala ko nga before pandemic, nagtinda din kami nito sa tapat namin. Masarap nga din daw tong gawing shake pero hindi ko pa natatry. Itong binuksan ko nga pala guys ay mapula yan at matamis. Parang maputla lang siya tingnan pero in person mapula yan, sign na matamis. Once a year lang ata kung magbunga itong mga pakwan. May pinipili lang kasi na lugar at panahon yung pagbubunga nito. Meron din pala ako natikman na pakwan na hindi kulay red, kulay yellow siya. First time ko lang makakita at makatikim nun. Matamis din pala siya. Mukha kasi siyang papaya kapag tiningnan mo pero pakwan pala. Meron din palang pakwan na konti o walang mga buto. Meron din pakwan na pagkadami-dami ng buto parang hindi na uubos. Hassle pa tuloy kapag kakainin. Hinati-hati ko na pala yan para sa amin. Syempre dahil magulang ako, mas malaki sa akin. Sabi ko sa akin naman to binigay eh. Char. Nauna pa namin yan kainin kaysa maghapunan. Nakakabusog din pala to kasi watery siya. Paminsan-minsan ay dapat kumakain din tayo ng mga prutas. Hindi naman kailangan ng mga mamahaling prutas. As long as prutas o gulay yan, may sustansya pa din yan. Hindi lang dapat puro unhealthy foods yung kinakain natin kasi tayo lang din naman yung magsasuffer niyan pagtanda natin. Kaso nga lang ay minsan hindi din naman natin yan maiiwasan. Super bet ko talaga ang pakwan. Siguro ay kaya kung makaubos ng isang buo nito sa isang upuan lang. Kayo guys, ano ba yung pinaka-favorite nyong prutas? Next time kapag meron na ulit pakwan, gagawin ko naman na ibang recipe. Ito mga pepino ay kasama lang din ang binigay na pakwan. Hugasan ko na nga muna yan. Hindi ko na pala binalatan kasi tinatamad ako. Pero binabalatan ko talaga yan. Naging paborito ko na nga din to kainin. Kaso nga lang minsan ay may pepino na mapait ang lasa. Mas gusto ko nga yung ganyan lang tapos may asin. Ayoko dyan yung nilalagyan ng suka. Hindi ko gusto. Depende na lang kung gagawing sausawan ng kwek-kwek. Inislice ko nga lang yan ng pabilog na maninipis. At dahil nga medyo makapal yung balat, inalisan ko lang din naman yan ng balat isa-isa. Masarap nga din to i-blender, hahaluan ng carrots. Ginagawa kasi yan ng tita ko, natikman ko lang. Again, thank you sa nagbigay nito sa ulitin. After niyan, pinagluto naman ako ng laing para sa ulam namin ngayong gabi. May iba-iba tayong way sa pagluluto nito. Masarap nga din yan kapag medyo maanghang. Naglaga din pala ako ng itlog kasi gusto ko sa isang araw nakakakain ako ng boiled egg. After niyan, naluto na din naman yung laing. Dito sa Bicol guys, ay kilala talaga tong ulam na to. Kumain na din naman kami after. Tong sitaw pala na may crab ay binigay lang din nila. Konti lang pala yung kakainin ko kasi gabi. Di ko alam kung konti na yun para sa inyo pero konti na yun compare sa totoong kain ko. Pag ganito pala yung ulam namin guys, umaabot pa yun kinaumagahan. Madamihan kasi kami magluto para yung tiray ulam pa namin kinaumagahan. Para sa akin, mas masarap talaga ang laing kapag konti na lang tapos piniprito ko yan. Mas masarap kasi yan kapag natutosted, mas nagiging malasa. Masarap din pala tong crab, mas masarap talaga pag bigay. Ang lukot siguro ng buhay ng mga allergy sa seafood. Ang sasarap pa naman nito kapag hinahalo sa mga gulay na ginataan. Piniprito din pala namin yung maliliit na crab. Tinatanggalan namin ng shell tapos ididip sa butter. Flour lang naman with egg tapos mga pampalasa and then ipiprito. Di ko alam guys kung ako lang pero kapag ginataang gulay yung ulam, may gusto ko talaga magtitimpla ng kape. Tapos isasabaw yung kape sa kanin, bagay na bagay siya i-partner sa gulay. Kapag sinasabi ko yun sa mga kaibigan ko, nag-wonder sila kung masarap daw ba. Sa isip ko tuloy ako lang ba yung gumagawa. And after ko kumain, kinain ko naman tong nireserve kong pakwan. May bawas na nga to kasi kinakain nila. Di ko alam kung sino ba yung kumain nito. Kanina ay kumain ako nito bago maghapunan. Panahingi pa nga sila dyan, hindi nyo lang nakikita. Alam nyo ba guys na ang watermelon ay mayaman sa amino acid na tumutulong sa atin mag-circulate ang dugo sa buong katawan. Tumutulong din ito magpababa ng ating mga blood pressure. Based on my research nga din na ang water, vitamin A, B6, and C sa watermelon ay tumutulong para mapanatiling soft and smooth ang ating skin. Kaya dapat lang na kumain tayo palagi ng prutas at gulay kaysa sa mga processed foods at frozen goods para maging healthy tayo at malayo sa mga sakit. Ugaliin din nating uminom palagi ng tubig lalo na ngayong panahon na super init talaga. Kung nakaabot ka dito sa last part, thank you so much for watching. See you on my next mini vlog!